Jesus. Hallelujah. Pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, Thank you, Jesus. sa aming Hallelujah. buhay. Papurit Salamat sa iyo, sambay, Salamat sa umagang ito, Panginoon. Hallelujah. bukas noon, ngayon, mapagkailanman, luwalhatiin ka. Praise you, Jesus. Hallelujah. Katapatan mo, O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit ka sambay, iaalay. Bukas noon, ngayon, magpakailanman, walhatiin ka. Panginoon, kay buti mo sa akin. Pagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Kamusta po tayo, mga kapatid? Kamusta po ang ating buong gabi? Purihin ang Diyos. Kamusta ang ating buong linggo na nagdaan? Purihin ang Diyos. Hallelujah. Maya-maya lang po tayo ay mag-uumpisa na ng pag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Ngayong umagang ito, purihin ang Panginoon. Pagpalang umaga po sa ating kapatid na Edgardo. Purihin ang Panginoon. Edgardo Magalino Concedo. Purihin ang Panginoon. Blessed morning po, kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Blessed morning din po sa kapatid na Michelle Nicasio. Purihin ang Panginoon. Salamat sa Panginoon. At ang devotion po na ito ay nagmumula dito sa Doropate, Abu Dhabi, United Arab Emirates. Purihin po ang Panginoon. Diyan po sa Pilipinas, sa Asian, ay umaga na po. Mag-uumpisa na po ang umaga nyo. Kami naman po ay maya-maya ay patulog pa lang po kami dito. Purihin ang Panginoon. Dito po ay 1:30 ng madaling araw. Pagpalang umaga rin po sa kapatid na Mercy Bilison. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Antayin pa po natin yung ibang mga kapatid. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Salamat sa Diyos. Palang umaga sa kapatid na Daniel Bautista. Purihin ang Panginoon. Kapatid na Elsa Domingo. Palang umaga po. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah. 1:35. Mag-umpisa na po tayo. Habang inaantay po natin yung iba. Purihin ang Diyos. Salamat sa pagkakataong ito, mga kapatid, na muli ay makakasama ko po kayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Tayo po muna ay umawit sa ating Panginoon. Awitan po natin ang Panginoon, yung katapatan mo, O Diyos, tunay na dakila. Purihin kayo, Panginoon. Sabayan niyo po akong umawit sa ating Panginoon, mga kapatid. Pagpalang umaga po sa kapatid na Sally. Ngayon, kapatid na Rona, purihin po ang Panginoon. Hallelujah. O Diyos, tunay at dakila, ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Hallelujah. Buhay. Papurit pagsambay, iaalay namin sa inyo, Panginoon. Iaalay
bukas, noon, ngayon, at magpakailanman. Wala kaming ibang papupurihan, Panginoon. Wala kaming ibang itataas. Hallelujah, kundi ang inyong pangalan lamang, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, katapatan mo, O Diyos. O Diyos, tunay at dakila. Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Buhay, papurit pagsamba, iaalay, bukas, noon, ngayon, at magpakailanman, Panginoong Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. In kayo, hallelujah, Jesus. Panginoon, noon, kay buti nyo sa akin. Kayo lamang, kayo lamang ang tangi kong sasambahin. Sasambahin. Naawitan namin kayo, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Awitan kayo at pupurihin. Panginoon, noon, kay buti nyo sa amin. Aawitan namin kayo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Kan kayo at pupurihin, Panginoon, noon, kay buti nyo, hallelujah, hallelujah, buti nyo sa amin, hallelujah, hallelujah, Panginoon, kay buti nyo sa amin, Panginoon, kay buti nyo sa amin. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Tunay nga, Panginoon, na ang katapatan nyo, O Diyos, ay lagi naming nararanasan ng inyong mga anak, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na kayo ni minsan ay hindi nagkulang sa amin. Ni minsan hindi kayo nagpabaya sa amin, O Diyos. Bagamat kami, Panginoon, ang inyong mga anak, minsan ay nakalilimot, Panginoon, di nakakasunod sa inyong kalooban, sa inyong nais, pero ni minsan, di po namin nakita, Panginoon, na nagkulang ka ng katapatan, hallelujah, at pag-iingat sa bawat sa amin, Panginoon. Father God, minsan pa, tawarin nyo nga po kami, Panginoon, hallelujah, sa mga bagay, Panginoon, na hindi po namin nagawa, hallelujah, ayon sa inyong kalooban, hindi po namin hakbangan, ayon sa inyong kalooban, O Diyos, patawarin niyo po ang bawat sa amin, Panginoon. At hayaan niyo po minsan pa, Panginoon, na kayo po'y mga parangalan at maluwalhati, O Diyos, sa pamamagitan na pakikinig po namin ng inyong salita, O Diyos. Pagpalain niyo po lahat ng inyong mga anak na kasama po namin ngayong umagang ito, makikinig na inyong mensahe at ganoon din sa mga makikinig pa, Panginoon, pagkatapos ng live devotion na ito, O Diyos, ay katagpuin niyo rin po sila at pagpalain niyo rin po sila, Panginoon. Pagpalain niyo po inyong mensahe, pagpalain niyo po inyong salita, Panginoon, at hayaan niyo po kayo mga parangalan, kayo mataas, Panginoon, ngayong umagang ito, Panginoon. Basbasan niyo po ang umagang ito, basbasan niyo po aming pag-aaral ng inyong mensahe, Panginoon. Salamat po, pinupuri namin kayo, pinapasalamatan, Panginoon. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid. Minsan pa ay mapagpalang umaga po sa bawat isa sa atin. Purihin po ang Panginoon. Hallelujah, Jesus. Salamat sa Panginoon. At ngayon naman po, mga kapatid, tayo po ay
mag-aaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Magbasa po tayo ng salita ng Diyos sa Book of John o Juan sa Tagalog. Book of John chapter 10 verse 1 hanggang 21. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. At sundan niyo po ako sa pagbabasa ng salita ng Diyos at buksan niyo rin po ang inyong mga daladalang mga Biblia. Hallelujah Jesus. Either yan po ay physical Bible or yan po ay digital. Ating pong buksan ang ating ang banal na kasulatan ng ating Panginoon at sabay-sabay po nating basahin. Hallelujah. Mapagpalang umaga po. Ma'am Never, kay Pastora Never po sa DFC Taiwan. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. Sige po, tayo po yung magbasa ng salita ng Diyos. Sa verse 1, nagsalita si Jesus sa pamamagitan ng paghahalintulad. Sinabi niya, sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Ngunit ang dumadaan sa pintuan ay pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang mga pangalan at nilalabas sa kulungan. Kapag nilabas na niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala nila ang boses niya. Ngunit ang ibang tao ay hindi nila susundin. Sa halip ay lalayuan pa nga nila ito dahil hindi nila kilala ang boses nito. Verse 6, sinabi ni Jesus sa mga tao ang pagkakahalintulad na ito, pero hindi nila naintindihan ang ibig niyang sabihin. Diyan muna po tayo magbabasa ng salita ng Diyos. Hallelujah. Sabi nga po riyan ay, inihalintulad daw po ng Panginoon ang sinasabi niya ang totoo, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Hallelujah. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos, mga kapatid. Alam niyo mga kapatid, meron pong gustong ipaalala ang Diyos ngayong umaga sa bawat sa atin. Hallelujah. About sa pananampalataya natin, mga kapatid. Kinakailangan tayo po ay patuloy na nagsasaliksik at patuloy po tayong nagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sapagkat nais po ng Panginoon na tayo'y madatnan niya. Hallelujah. Sa kanyang biyaya po, mga kapatid, tayo po ay madatnan ng Panginoon na tayo po ay nasa presensya ng ating Panginoon. At alam niyo po ba kung sino ang pinto na binabanggit dito? Hallelujah. Sabi nga dyan, ang pumapasok sa kulungan ng mga tupa nang hindi dumadaan sa pintuan, kundi umaakyat sa pader ay magnanakaw at tulisan. Hallelujah. Mga kapatid, yung pintuan na binabanggit dito ay ang Panginoong Hesus. Hallelujah. Mababasa natin mamaya sa susunod na mga talata. Hallelujah. Na ang Panginoong Hesus ang pintuan. At nais po ng Panginoon na maunawaan natin na yung hindi daw po dumadaan sa pinto ay mga magnanakaw at tulisan. Ano pong ibig sabihin nito? Yung mga hindi mananampalataya, yung mga hindi naniniwala sa ating Panginoong Hesus na siya ang Diyos, siya ang tunay na Diyos. Hallelujah. At siya ang ating tagapagligtas ay dumadaan yung mga hindi mananampalataya sa pader. Hindi po ba? At tinatawag ng Biblia na magnanakaw at tulisan ang mga ganong mga tao. Yung mga hindi mananampalataya pero gusto rin po na maranasan o gusto rin po na pumasok sa pintuan. Lagi nating tatandaan, sino po ba ang daan? Sino po ba ang katotohanan? At sino po ba ang nagbibigay buhay? Ang ating Panginoong Hesus. Amen po ba? Dito rin po sa Book of John, chapter 14, verse 6. Sabi nga ng Panginoon, I am the way, the truth, and the life. Hallelujah. Never come to the Father except me, sabi ng Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya ang daan, ang katotohanan, ang pinto ay ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Kaya yung mga ganong mga hindi mananampalataya ay dumaraan. Pero yung mga mananampalataya ay tinatanggap ang Panginoon. Hallelujah.
Verse 2, ngunit ang dumadaan sa pintuan ay ang pastol ng mga tupa. Pinapapasok siya ng tagapagbantay sa pintuan at kilala ng mga tupa ang boses niya. Tinatawag niya ang mga tupa sa kanilang pangalan at inilalabas sa kulungan. Kapag inilalabas niya ang mga tupa, nauuna siya sa kanila at sumusunod naman ang mga tupa dahil kilala niya ang boses niya. Mga kapatid, purihin ang Panginoon. Hallelujah. At nais ng Panginoon na ipaalala sa atin na, hallelujah, na ang boses ng ating Panginoon ay dapat di po natin nakakalimutan. Sapagkat ang Panginoong Hesus ang ating pastol, na kung atin pong narinig ang boses ng ating Panginoon sa pamamagitan ng kanyang mensahe, yung pong ipinangangaral ng ating mga lingkod ng Panginoon, hallelujah, yung tinawag ng Diyos na maglingkod sa Kanya at nangangaral ng salita ng Diyos. Hallelujah. Yun po yung mensahe ng Panginoon. Yun po yung boses ng ating Panginoon. At yun po yung sinusundan ng mga tunay na mananampalataya. Na kahit na hindi makita ng mga pastol, yung mga pastor, mga tagapanguna, pagka di po ba nakikita-kita lamang ay kapag mayroong gawain, mga kapatid, pag mayroong Bible study, pag may midweek service, Sunday service, at kung ano-ano pang mga papuri sa ating Panginoon. At the rest of the day, tayo po ay nasa kanya-kanyang mga tahanan, nasa kanya-kanyang mga trabaho, mga kapatid. Hallelujah. Hallelujah. So, ibig sabihin po ay, bagamat tayo ay hindi palagi magkakasama, mga kapatid, alam natin kung ano ang boses ng ating Panginoon, kung ano ang mensahe ng ating Diyos. Hallelujah. At kahit na tayo ay hindi palagi mga magkakasama, katulad nito, online, hallelujah, ay alam natin ang boses ng ating Panginoon at ang Panginoong Hesus ang nauuna sa atin sapagkat siya ang ating pastol. Ngunit ang ibang tao ay nilalayuan. Mga kapatid, kapag alam natin na hindi para sa Panginoon, hindi ang Panginoong Hesus ang ipinangangaral, hallelujah, dapat di na tayo tumutuloy. Hindi po ba ang nakalulungkot lang, mga kapatid, ay minsan yung mga unbeliever pa ang nai-invite ng mga unbeliever. Di po ba, lalo na sa mga birthdayhan. Ayan. Pag mga birthdayhan, di po ba talaga namang minsan nakakalimutan o kaya kung ano mang mga celebration na yan, naimbitahan ka. Minsan nakakalimutan mo, nauuna mo pa yung mga ganong mga celebration kaysa dumalo ng gawain, kapatid. Kaya nga ang sabi diyan, ngunit ang ibang tao ay hindi nila sinusunod. Hindi daw po sinusunod ng mga tupa yung ibang tao. Sapagkat iba ang kanilang ipinapangaral kaysa sa ating binabasa, kaysa sa ating inaaral ng salita ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Nawa sa mga bagong mananampalataya, sa mga bagong tumanggap sa Panginoon, hallelujah, lagi po tayo magbulay sa salita ng Diyos para hindi po tayo maligaw sa pananampalataya natin sa Panginoon, mga kapatid. Sapagkat pag tayo naligaw ng pananampalataya, mga kapatid, hallelujah, ay tayo po'y nasa tama na, mapapapunta pa sa mali. Kaya mga kapatid, nakakalungkot isipin na yung iba, hallelujah, lalo na sa labas ng bansa, nasa iba't ibang bansa ay lumilipat na mga pananampalataya. Anong ibig sabihin? Yung pundasyon po natin ay hindi po ganon kalalim. Hindi po yung ating pong pundasyon ay hindi po naka-install doon sa bato. Sino po ba yung bato na yon? Ang Panginoong Hesus. At mga kapatid, isang paalala yan sa atin ng Panginoon na kinakailangan lagi tayong tumakbo sa presensya ng ating Panginoon. Sa verse 7, mga kapatid, kaya muling sinabi ni Jesus, sinasabi ko sa inyo ang totoo. Ako ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. Ito, binanggit na ng Panginoong Jesus na siya ang pintuan na dinadaanan ng mga tupa. May mga tagapagturo na nauna sa akin. Ang katulad ay mga magnanakaw at mga tulisan, ngunit hindi sila pinakikinggan ng aking mga tupa. Mga kapatid, ang totoong mga mananampalataya ni Kristo, hallelujah, ay hindi po nakikinig sa ibang mga turo, sa ibang mga katuruan, lalo na kung hindi para sa Panginoong Hesus.
Hindi ang Panginoong Hesus ang Diyos. Hindi ang Panginoong Hesus ang napaparangalan. Hallelujah. Dapat mga kapatid ay tayo hindi na po nakikisama. Hallelujah. Sa ganong mga mananampalataya. Ang problema nga, katulad na nabanggit ko kanina, minsan nakakalungkot, yung mga tunay pang mananampalataya ang nadadala ng mga hindi mananampalataya. Hindi po ba? Kaya lagi po tayo mga kapatid na maging matalino. Basahin nga po natin yung salita ng Diyos sa 1 Peter chapter 5. Hallelujah. 1 Peter chapter 5 verse 8 mga kapatid, basahin po natin. Ito isang paalala sa atin ng Panginoon mga kapatid na tayo ay maging mapagmatsyag, tayo ay maging mapanuri mga kapatid. Hindi yung tayo ay sunggab na ng sunggab mga kapatid. Hallelujah. Sasabihin ng iba sa atin, tayo ay nakikisama. Hallelujah. Mga kapatid, iba yung nakikisama kaysa sa sumasama sa ibang pananampalataya. Sabi nga rito sa unang Pedro talatang 5 versikulo 8 o 1 Peter chapter 5 verse 8. Sabi rito, humanda kayo at mag-ingat dahil ang kaaway ninyo si Satanas ay umaali-aligid na parang liyong umuungal na naghahanap ng malalapa. Mga kapatid, si Satanas nag-aantay lamang po sa atin na tayo ay madaya. Mga kapatid, lagi po siyang nakaabang sa mga mananampalataya. Bakit? Dahil wala naman po siyang ibang dadayain, kundi yung mga mananampalataya. Tama po ba? Hindi po dinadaya ni Satanas yung kanya na. Yung pong mga tropa na ni Satanas, yung pong mga nakay-taning na, hindi po ba? Mga kapatid, hindi na po niya dinadaya yun. Bakit? Matagal nang dinaya niya ang kaisipan. At binulag ang kanilang mga kaisipan, mga kapatid. Kaya ang trabaho na lang ni Satanas, hallelujah, sa ating mga mananampalataya ay tayo po ay dayain, mga kapatid. Dayain tayo sa pamamagitan dun sa mga gusto natin, mga kapatid. Minsan dun po tayo dinadaya ng kaaway dun sa gusto mo. Hindi man tayo madadaya ng kaaway kung hindi natin gusto, mga kapatid. Dun sa gusto mo, dun sa kahinaan natin, dun tayo dadayain ng kaaway. Kaya mga kapatid, lagi tayo maging matalino. No? Lagi tayo maging matalino na ang boses ng Panginoon ay ang salita ng Diyos, mga kapatid. Ito pong ating pong binabasa na salita ng Diyos, ito po yung boses ng ating Panginoon. Na sabi nga riyan, hindi daw po pinakikinggan ng mga tupa ang ibang tao kapag yung boses. Sa boses pa lang talagang kilala na, hindi na pinakikinggan. Mga kapatid, wag na nating subukan. Marami na pong napahamak, mga kapatid, na mga mananampalataya. Sinasabi, lalo na sa mga kabataan, ay pastor, ay ito naman po ay unbeliever. Talagang, di po ba, yun naman talagang ating mission na yung mga unbeliever ang ating pong bahagihan ng salita ng Diyos. Tama naman po, kaya lang yung motibo. Yung motibo po ang mali, mga kapatid. Marami na pong ganyan. Di po ba, nung magkasintahan, abay laging present sa gawain. Di po ba, hindi uma-absent. Ay nung nagpakasal na, nung mag-asawa na, ano na pong nangyari? Nagiging dahilan na po yung asawa na hindi magamit ng Panginoon, hindi makadalo sa gawain. Di po ba, nagkaroon pa ng anak. Di po ba? So, hindi naalagaan ng asawa para hindi nga makapunta sa gawain. So, habang hindi naman makapagpaawit, habang bit-bit mo yung anak mo. Hindi po ba? Kaya mga kapatid, maging matalino na po tayo, lalo sa mga kabataan, sa mga single pa riyan, lalaki, babae. Mga kapatid, lagi po tayong manalangin. Lagi po tayong sundin po natin ay yung kalooban ng Panginoon. Wag na po nating subukan dahil marami na pong masira ang buhay na mga mananampalataya na nagsabi ng ganong mga alibay. That's we call alibay, mga kapatid. Alibay na lang yun. Kasi yung ibang mga mananampalataya, hindi naman natin nilalahat, ay ang gusto yung mga artista. Di po ba? Mga artistahin ang gusto. Hindi po ba? So, kung artistahin ang gusto, dapat doon ka sa GMA, ABS-CBN, ayun, nandun yung mga artista. Hindi po ba? Mga kapatid, ang hanapin po natin ay yung totoong mga naglilingkod sa Panginoon. Sapagkat napakasarap po na makasama,
hallelujah, sa buhay, yung talaga pong may pagkakilala, totoong pagkakilala sa Panginoon. Di po ba, kung nanghihina ang isa, yung asawa mo, ikaw ay palalakasin, babahagihan ka ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ganun yung desire nating kaisipan na tayo ay lalong magamit ng Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo ay maging matalino, mga kapatid, sapagkat ang kaaway ay siya po'y 24/7, ika nga, na siya po'y nakabantay. At alam niyo po, kapag nakakita siya ng butas, doon niya po tayo dadayain, mga kapatid. Hindi naman po niya tayo pakikialaman eh. Kahit na siya po'y nakabantay 24/7, hindi niya po tayo papakialaman. Bakit? Nakalukob po sa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Hindi mo niya po tayo magagalaw. Pero kapag nakita niya po yung isang butas at tayo po ay kanya, pwede niyang madaya, dadayain niya po tayo. Verse 9, ang sabi po rito, sa 1 Peter chapter 5, verse 9 po tayo. Binasa natin yung verse 8 kanina. Ito po, verse 9. Sabi diyan, patatagin ninyo ang pananampalataya ninyo sa Diyos at labanan ninyo si Satanas. Mga kapatid, patatagin daw po natin ang ating pananampalataya sa papaanong pamamaraan, mga kapatid. Yung pong pagbabasa ng salita ng Diyos, pagbubulay-bulay ng salita ng Diyos, pananalangin, pagpe-prayer and fasting. Pagka-fasting, mga kapatid, huwag po natin kalimutan. Hallelujah. Sapagkat doon tayo huhubugin ng Panginoon. At ang sabi diyan, kapag yung ating pananampalataya daw po lagi nating pinatatatag sa biyaya ng Panginoon, ay kaya na nating labanan si Satanas, mga kapatid. Ang pakikipaglaban natin ay hindi po physical na makikipagsuntukan ka na para bang si Manny Pacquiao, kailangan magaling kang manuntok. Hindi po. Ito po ay spiritual na usapan, mga kapatid. Kaya maging matalino po tayo, mga kapatid. Hallelujah. Yung mga sinabi na nga po ng salita ng Diyos na huwag tayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya. Pero ang dami pa rin nakikipamatok ng mga mananampalataya sa hindi mananampalataya, at ang excuses, ang katuwiran po ay babahagihan ang salita ng Diyos. Katulad ng nabanggit ko po kanina, nung hindi pa kinakasal ay lagi pong present, no, sa pakikinig ng salita ng Diyos. Pero nung sila po maikasal na, di po ba doon na po lumabas ang tunay na kulay? Ayun, di po ba? Doon pala lumalabas ang tunay na kulay, hindi po ba? Bumalik sa pagiging unbeliever, yung napangasawa. Mga kapatid, maging matalino po tayo. Hallelujah. Verse 9, may mga verse 9 nga, ako ang pintuan, ang sino man pumapasok sa pamamagitan ko ay maliligtas. Magiging katulad siya ng tupa na malayang nakakapasok at nakakalabas ng kulungan at makakatagpo siya ng pastulan. Mga kapatid, ang Panginoong Hesus ang pintuan, mga kapatid. At kapag tayo po ay tupa ng Panginoong Hesus, tayo po ay malayang makalabas, malaya po tayo makapasok sa pintuan. Hallelujah. Sapagkat ang Panginoong Hesus po ang ating pastol. Verse 10, dumarating ang magnanakaw para lang magnakaw, pumatay at mangwasak. Ngunit dumating ako upang magkaroon ang mga tao ng buhay na ganap. Mga kapatid, ito nga po yung nabanggit na po natin kanina sa 1 Peter chapter 5 verse 8. Ang kaaway po, ang trabaho po ng kaaway ay magnakaw, nakawin po yung ating kapayapaan, nakawin po yung ating future, mga kapatid. Nakawin yung mabuting plano ng Diyos para sa atin. Jeremiah chapter 29 verse 11, I have plans for you not to harm you, but to prosper you. Even our future, mga kapatid, ay pinaghandaan na ng Panginoong Hesus. Hallelujah. Pero ang gawa nga ng kaaway ay nakawin lahat ng mga bagay na original na plano sa atin ng Panginoon. Kaya maging matalino po tayo, mga kapatid. At gusto pong patayin ni Satanas yung mga pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin at wasakin yung lahat ng inihanda ng Diyos sa mabuting bagay para sa bawat isa sa atin, mga kapatid. Kaya maging matalino po tayo po ay tinawag at pinili ng Diyos, mga kapatid. At ang Panginoong Hesus po ang mabuting pastol ng bawat isa sa atin, mga kapatid. Hallelujah. At hindi ko po ito matatapos, mga kapatid, yung hanggang verse 21, sapagkat tapos na po yung ating oras. Purihin ang Panginoon. Pakibasa po ninyo
yung hanggang 21, patungkol po yan sa mabuting pastol ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. Isang mabuting paalala ng Diyos ngayong umagang ito sa bawat isa sa atin, mga kapatid, na yung pananampalataya nating tinanggap sa Panginoon nung tayo ay makakilala sa Diyos, hallelujah. Ito na po yung tunay at ito na po yung totoong pananampalataya na ang Panginoong Hesus ang tinanggap natin bilang Diyos at sariling tagapagligtas ng ating buhay, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga kapatid, wag na po tayo magpatumpik-tumpik pa. Wag na po tayong lumiko sa kaliwa at sa kanan. Tayo po ay tumingin ng diretso sa ating Panginoon. Sabi nga ng ating Panginoon sa Hebrews chapter 12 verse 2, look unto Jesus, the author and the finisher of our perfector, mga kapatid. Doon daw po tayo tumingin sa Panginoong Hesus sa tinapos niya sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Hallelujah. Tayo po yung manalangin, mga kapatid. Hallelujah. Maraming pong salamat ngayong umagang ito, Panginoon. Salamat po minsan pa, Banal na Espiritu, sa inyong pagsama, sa inyong pagkilos sa bawat sa amin. Hallelujah. Hayaan nyo nga po na malaya po kayo makapagministeryo sa bawat sa aming Banal na Espiritu. Hallelujah. Mga narinig po namin na inyong mensahe, na inyong salita, hayaan nyo nga po, Banal na Espiritu, na kayo pa po magbigay sa amin ng malawak pang pagkaunawa sa inyong mensahe ngayong umagang ito, Panginoon. Alam po namin, O Diyos, na naririnig na, nababasa na po namin, Panginoon, ang inyong mensaheng ito. Pero mayroon pa po kayong nais ipaalala ngayong umagang ito sa bawat isa sa amin, na lalo po kaming magpatuloy sa pananampalataya sa inyo sa mga panahon na ito, lalo po kaming patuloy na maglingkod, hallelujah, sa mga panahong ito sa inyo, Panginoong Hesus, sapagkat malapit na po ang inyong pagbabalik, aming Ama. At hayaan niyo po, O Diyos, sa mga bagong mga mananampalataya na tumanggap sa inyo, nakasama po namin ngayong umagang ito, Panginoon, hallelujah, ay patuloy po na kayo po ang kumilos at gumawa sa kanila, Banal na Espiritu, at kung ano po ang naranasan namin sa inyo, Panginoon, dalangin po namin na maranasan din po nila ang inyong kapangyarihan, ang inyong pag-iibig, ang inyong presensya sa kanilang buhay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa mga nakasama ko po ngayong umagang ito, sa mga kapatiran, Panginoon. Hindi ko po sila lahat kilala. Hindi ko po sila nakikita, Panginoon. Pero po kayo po ang nakakakilala, kayo po ang nakakataho ng bawat mga pag-iisip at laman ng aming puso, Panginoon, sa umagang ito. Kayo rin po nakakaalam ng bawat sitwasyon ng bawat isa sa amin, Panginoon. Dalangin ko nga po, O Diyos, nakatagpuin niyo po kami, Panginoon. Ano man ang aming sitwasyon, ano man ang aming kalalagayan, sa pangalan ni Jesus, katagpuin niyo po kami, Banal na Espiritu. Hallelujah, hallelujah. At ano man po, Panginoon, ang aming kalalagayan, at ano man po ang aming kinakaharap, O Diyos, na mga circumstances, trials and problems, Panginoon. Dalahin ko nga po na lalo nyo pa po kaming patatagin, lalo nyo pa po kaming samahan sa mga sitwasyong ito, Panginoon. Hallelujah. At hayaan nyo po na palagi po naming maranasan ang inyong kapangyarihan, ang inyong presensya, Banal na Espiritu. At dalangin po namin, Banal na Espiritu. Hallelujah. We want to experience your power and presence, O God. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. At Panginoon, sino man po mga nangangailangan, O Diyos, physically, Panginoon, ng kagalingan, hallelujah, anuman pong mga uri ng mga karamdaman niya, hallelujah, sa pamamagitan ng pananampalataya ng inyong mga anak sa mga oras na ito, sa pangalan ni Jesus, I speak healing upon healing in Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name, O God, hallelujah, ay tinanggap na po ng bawat isa sa amin, Panginoon, ng kagalingan na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Salamat, salamat, salamat po, Panginoon. At ganun din po, O Diyos, sa mga nangangailangan spiritual healing, Panginoon, restoration, aming Ama, in Jesus' mighty name. Katagpuin niyo nga po kami, Banal na Espiritu, i-restore niyo po ang mga kapatiran, mga mananampalataya, Panginoon, na nakasama na po namin sa paglilingkod sa inyo, mga kapatiran na naglingkod na sa inyo, Panginoon, i-restore niyo po, Panginoon, ang kanilang pananampalataya, ang kanilang pagkakilala sa inyo, ay muli niyo pong i-restore sa kanila, O Diyos, sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Maraming pong salamat, Panginoon, sa umagang ito. Pagpalain niyo po ang lahat ng aming mga tagapanguna, Panginoon, sa Pilipinas at maging
maging sa international, Panginoon. Salamat sa kanilang buhay, sa buhay ng pamilya ng mga Masaredo, Panginoon. Hallelujah. Pangunguna ng Pastor Joseph, Panginoon. Hallelujah. Pagpalain niyo po, O Diyos. Hallelujah. Maging ang aming mga supervisor, Panginoon, international, O Diyos. Pastor Never, Panginoon. Pastor Joel, Panginoon, Masaredo, O Diyos. Pagpalain niyo po ang kanilang buhay, Panginoon. Patuloy po kayong kumilos. Patuloy po kayong gumawa. Hallelujah sa kanilang buhay. At patuloy, O Diyos, na gamitin niyo pa po ang kanilang buhay sa marami pa pong mga unbeliever, Panginoon, na patuloy po nilang madadala sa inyong paanan, aming Ama. Maraming po salamat. Pagpalain niyo po ang umagang ito. Pagpalain niyo po ang bawat sa amin. Pagpalain niyo po, Panginoon, anong pa man po mga gagawin namin, Panginoon. Ngayong araw na ito, ngayong umagang ito, ay pagpalain niyo po, O Diyos. Hallelujah. At kayo po maparangalan sa aming mga buhay, aming Ama. Salamat po sa inyo. To God be all the glory and praises and honor to you alone, Father God. Maraming po salamat. Hallelujah sa inyong pagsama, Banal na Espiritu. Maraming po salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng gawain ito sa morning devotion na ito, aming Ama. Salamat po. Binabalik namin sa inyo lahat ng papuri, parangal at pagdakila at pagsamba, aming Ama. Ito po ay aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat po ng anak ng Diyos ay magsabi ng Amen at Amen. Purihin po ang Panginoon, mga kapatid, at muli, pagpalain po tayo ng Panginoon, and God bless po sa ating lahat. To God be the glory po.